Isang nalalapit na kasunduan sa Iran. Nagbibiro ka ba? Samantalang sinabi ni Pangulong Trump na anumang sandali na lang, inaayos na ang mga detalye. Pakinggan mo kung ano ang sinabi ng kataas-taasang pinuno ng Islamikong Republika mula sa kanyang bunker. Ang nanginginig na rehimen ng Zionista at ang kanserosong tumor ng Israel ay papalapit na rin sa huling yugto ng kanilang malas na buhay. Ang kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel ang magiging karaniwang sigaw ng bansang Islamiko at ng mga inaapi sa mundo, lalo na ng mga kabataan. Kumusta ka na ngayon, Mark? Sa totoo lang ngayong Miyerkules, ika-27 ng Mayo, kumusta ba ako matapos kong marinig ang mga salitang iyon mula sa kataas-taasang pinuno ng Iran? Sa isang banda, wala naman dapat magulat dahil yun talaga ang ideolohiya, yun ang maput, ekstremista at jihadistang ideolohiya ng rehimen ng Iran. At gaya ng sinabi ko, wala dapat magulat. Wala dapat humanga o mamangha. Wala dapat magulat. Samantala, ang rehimen ay nakikipag-usap sa Estados Unidos para sa isang kasunduan. Hindi tayo dapat magpaloko kung sino man ang kausap. At kung may sinuman pang may ilusyon tungkol sa tunay na likas ng rehimeng ito, tingnan na lang ang taong yon. Siya ang pinakamahalagang tao sa rehimen. Siya ang tinatawag na kataas-taasang pinuno. Iyan ang iniisip ng rehimen. Ganyan tingnan ng rehimen ng Estados Unidos, ganyan din tingnan ng rehimen ng Israel. At kung tutuusin, ganyan din tingnan ng rehimen ang buong kanluran. Idadagdag ko na lang. Noong huling araw ng Unyong Sobyet, sabi ng iba, wala nang naniniwala sa komunismo. Ano ang problema? Sa sinasabi ng kataas-taasang pinuno. Ang kataas-taasang pinuno ay nasa kanyang bunker at wala nang nakakita sa kanya mula nang magsimula ang digmaan. Pero isang tabi na muna natin lahat ng yan. Ang problema, naniniwala siya. Di tulad ng Unyong Sobyet na wala nang naniniwala sa Marxismo-Leninismo, tila patay na ang ideolohiyang yon. Ang pamunuan ng Islamikong Republika ay naniniwala sa ganitong ekstremistang kalokohan. Tama. Isang punto lang tungkol sa komunismo, marxismo at sosyalismo. Tiyak na nabuhay uli ito sa Estados Unidos. Masasabi ko yan. Baka wala nang naniwala rito sa pagtatapos ng Unyong Sobyet. Pero sasabihin ko ito, tama ka talaga tungkol sa ideolohiyang Islamista. At hindi ko iniisip na may nalilinlang pa. Ang problema dito ay itong usapan tungkol sa kasunduan. Hindi nga ito kasunduan. Isang Memorandum of Understanding lang ito na magbibigay sa Islamikong Republika ng dagdag na 60 araw para ipagpatuloy ang negosasyon para sa pinal na kasunduan na parang katawa-tawa. Alam ko na hindi pinaniniwalaan ng Administrasyong Trump ang kalokohang yan. Alam natin ito. Alam natin na hindi naman talaga bobo ang Administrasyong Trump at si Pangulong Trump. Ganito kasi yan. Iniisip ni Pangulong Trump, dahil isa siyang negosyante, na kung gagawin mong kapaki-pakinabang para sa kabilang panig, kung gagawin mong sulit para sa kanila, syempre, papayag silang makipagnegosasyon. Ngayon, sa kasong ito, anong ibig sabihin nun? Talagang natalo sila sa labanan. Kaya't sinasabing sila ay humihingi ng kapayapaan. Paulit-ulit niyang sinasabi, kita mo napatay na natin ang mga pinuno nila, sinira natin ang Navy at Air Force nila, at ngayon, nagmamakaawa na silang makipag-usap. Tama yan, pero ang pinagkaiba, hindi sila humihingi ng kapayapaan. Dahil lahat ng kanilang pampublikong pahayag, at itong binasa ko lang sa Ingles, ang salin sa Ingles, ay NASA. Bilang paggalang sa Hajj, ang paglalakbay patungong Mecca na dinarayo ng mga Muslim mula sa iba't ibang lugar. At nagaganap ito ngayong linggo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tingin ko pumayag ang administrasyon ni Trump na maghintay sa balak nilang bumalik sa digmaan. Hindi rin natin alam ng eksakto. Sige. Kaya ito ay isang panawagan sa lahat ng Muslim na sabihing kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel. Kaya sa ilalim ng mga kondisyong iyon, hindi ko nakikita kung paano makakapag-usap o makakapagkasundo ang sinuman tungkol sa kahit ano. At maliban na lang kung tayo, kapag sinabi kong tayo, ibig ko sabihin ang Estados Unidos at Israel, maliban na lang kung ginagawa natin ito para planuhin ang susunod na yugto ng labanan, hindi ito magandang balita. Malinaw kung anong gustong gawin ng mga Iranian.
Gusto nilang itigil ang pag-atake ng Amerika at pahabain ang usapan nang walang binibigay na mahalaga. Klaro rin ang gusto ng mga Amerikano. Madalas nang sinabi ni Pangulong Trump, sumang-ayon ka man o hindi. Consistent siya. Mas gusto niya ang isang kasunduan, pero isang kasunduan na talagang tuluyang wawakasan ng programang nuklear ng Iran. Gustong mga Iranian na magpakana. Ngayon, pinag-uusapan nilang tigil putukan sa Gulpo para bumalik sa dating presyo ng langis. At alam mo na, muling dadaan ang mga tanker papasok at palabas ng Gulpo. Pero ang mga Iranian, mawawala na ang presyo ng militar sa kanila. Hanggang saan sila papayag sa kompromiso sa loob ng 60 araw kapag wala na ang pressure ng militar? Ano ngayon ang sinasabi ni Trump? Sabi ni Trump, iiwan ko ang mga aircraft carrier ko ron. At kung hindi sila makikipagnegosasyon ng tapat, babalik tayo sa pakikidigma. Tatanggi ang mga Iranian. Kapag nasanay siya sa kapayapaan at pakikipagnegosasyon, pwede natin itong patagalin gaya ng ginawa natin kay Obama. Pwede natin gawin ang eksaktong parehong bagay kay Trump. At sa huli, magkakaroon ng napakalabong pananalita na ang ibig sabihin ay hindi natin kailangang isuko ang kahit ano. Nandiyan tayo ngayon. Gusto ni Trump ng tiyak at may bisang pananalita para mapagkasunduan ang tigil putukan, habang gusto ng mga Iranian ng pananalitang kasing labo hanggat maaari. Para bigyan ng kredito si Pangulong Trump, may iba pang mga bagay na nangyayari kasabay nito. Noong weekend, umatake ang Amerika sa hukbong dagat ng Iran at iba pang pasilidad sa Gulpo. Sa madaling salita, gumagamit siya ng puwersa kung kailangan. Sabi ng mga Amerikano, depensibo lang ang hakbang dahil naglalagay sila ng mina pero hindi na mahalaga. Ipinakita ng Amerika ang kahandaang gumamit ng puwersa. Pangalawa, kasabay nito, malawakang naiulat na muling ipinakilala ng mga Amerikano ang Project Freedom kahit walang anunsyo. Sa madaling salita, habang pinananatili nila ang kanilang blockade sa mga pantalan ng Iran, sinasamahan na naman nila ngayon ang mga barkong naipit sa pagalis mula sa ibang mga pantalan sa Gulpo, tinutulungan silang makaalis. At kung totoo ang mga ulat na yan, kasabay ng kagustuhang gumamit ng puwersa, maaring sinasabi pa rin ni Trump sa Iran na gusto niyang magkaroon ng kasunduan, pero dapat maganda ang kasunduan. At kung hindi, gagamit siya ng puwersa. Gumamit na ako ng puwersa sa mas mababang antas para ipaalala sa'yo na handa akong gumamit na mas matindi. Ganito kabilis kumalat ang balita ngayon. Pagkatapos ng ulat na yon na sinasabing muling isinasagawa ang Operation Freedom, sinabi ng CENTCOM na hindi yon totoo. At hindi nila ginagawa yon. At hindi rin sila nag-e-escort ng mga barko. Kaya lumabas ang ulat na yon pagkatapos. At galing mismo sa CENTCOM na may malalaking letra, maling ulat. At lahat ay naghahabol. Bawat pahayagan, bawat istasyon ng TV. Iniulat ng Wall Street Journal pero sabi nila hindi nila ginagawa yan. Kaya sino talaga? Hindi na natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. At ang alam natin, at tama ka dyan, na si Pangulong Trump ay naging talagang consistent, hindi lang tungkol sa nuclear material at enrichment, kundi pati na rin sa Strait of Hormuz. At ang Islamic Republic ay paulit-ulit na nagsasabing hindi. Sige, kung hindi man tayo kumukuha ng toll sa mga barkong dumadaan sa Kipot, iba lang ang tawag nila rito. Ibang uri ng bayad. Isang environmental tax. O isang environmental tax, kasama ang Oman. May nagsabi na hindi nila maintindihan. Ang Saudi Arabia ang isa sa unang humikayat kay Pangulong Trump na magdeklara ng digmaan noon. Kaya bakit biglang sinasabi nito sandali lang? At ang iba pang mga bansa ay ang mga bansa sa Gulpo, kahit na yung mga kasali sa Abraham Accords ay nagsasabi, sandali lang, itigil muna natin. Dahil inaatake ng Iran ang kanilang mga pasilidad. At tila, ang pangunahing kinatatakutan ng Saudi Arabia ay baka bombahin ng Islamic Republic ang kanilang mga planta ng paglilinis ng tubig na nagsusupply ng tubig sa milyon-milyong tao sa Riyadh. At pagkatapos, ang hari o mas tamang sabihin, ang koronang prinsipe ay kailangang ilikas ang napakaraming residente ng Riyadh na lampas pa sa kaya nating maunawaan. Kaya ang daming nangyayari ngayon. At ang problema doon ay, hinahayaan mo na naman ang Iran na gawing bihag ang lahat
dahil sa mga banta nito. At iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kinailangan nating makipagdigma sa simula pa lang. Kaya maintindihan mo kung bakit gustong-gusto ng mga Israeli na matapos agad ang trabahong ito. At sa ngayon, ang Israel ay masasabi nating hindi ganon ka. Agresibo, hindi ganon ka-agresibo sa Lebanon, gaya ng dapat sana, para hindi magalit ang administrasyon ni Trump. Naatakihin namin ang Beirut kahit na may mga suicide drone, mga grupo ng suicide drone na tumatama sa mga sundalo at sibilyan ng Israel. Nakikipaglaban kami na parang may nakatali ang isang kamay namin sa likod. Kahit inamin na ng administrasyong Trump, hindi natin dapat pigilan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin binubomba ang Beirut. Kaya ang daming nangyayari ngayon. At kahit naniniwala ako na seryoso si Trump doon, pero kung talagang totoo nga, at alam nating walang paraan na papayag ang Republikang Islamiko sa mga kondisyon ni Trump, kahit yung pinaka-basic pa lang, alam natin yon. Kaya kung alam natin yon, at kung naniniwala tayong hindi siya susuko sa dalawang pangunahing layunin na yon, ang kipot ng Hormuz at ang mga sandatang nuklear, wala nang saysay ang lahat ng negosasyong ito. May iba akong pananaw, hindi naging problema dati ang kipot ng Hormuz bago ang digmaan. Sabi nga ng mga kritiko ni Trump, dati bukas naman ito, nagsara lang dahil sa digmaan. Kaya sa tingin ko, kung maresolba mo ang issue ng nuclear, otomatikong maresolba rin ang issue sa kipot. Malino na ayaw talagang pag-usapan ng mga Iranian ang tungkol sa kipot at ang pagbubukas ng kipot at ayaw rin nilang pag-usapan ng anumang mahalagang bagay dahil sa pananaw nila, babalik lang yon sa tinatawag sa diplomasya na status quo ante o ang dating realidad na sila ay gumagawa ng mga sandatang nuclear at bukas ang mga kipot. Hindi yun ang realidad na sa tingin ko ay gustong tanggapin ni Trump at tiyak na ayaw rin tanggapin ni Netanyahu. Tingnan mo, noong nagbigay ng panayam si Netanyahu, ano yun, mga isang buwan nang nakalipas, sa CBS 60 Minutes, sinabi niya na hindi pa tapos ang trabaho at binanggit niya ang tatlong pangunahing layunin ng operasyon. At syempre, mula yon sa pananaw ng Israel habang nagsasalita siya. Binanggit niya ang usaping nuclear at mga balistikong missile. Binanggit niya ang suporta ng Iran sa mga teroristang grupong proxy gaya ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi sa Yemen. At sinabi niya na kailangan magkaroon ng mga sagot sa lahat ng mga isyong ito. Ngayon, si Trump ay puro usaping nuclear na lang ang tinatalakay nitong mga nakaraang linggo, kahit nabanggit na niya noon ang iba pang issue. Kaya masasabi mo sa pakikipag-usap sa masamang rehimeng ito na nagsasabing kamatayan sa Amerika at Israel, walang ilusyon tungkol sa kanila. Sa usapan sa rehimeng ito, parang sinasabi niya na kung ibibigay mo ang hinihingi ko sa usaping nuclear, pwede na nating ayusin ang iba, tama? Parang ito ang pinaka-importante. Tama si Trump na unahin ito dahil ang issue ng nuclear ang pinakamapanganib para sa Israel at sa buong mundo. Para rin ito sa Estados Unidos dahil nakikita natin ang kakayahan ng North Korea sa nuclear at kung gaano kaalala ang silangang Asya sa kanila. Gaano kaya kalala ang pag-aalala natin at ang lahat kung magkakaroon ng bomba ang mga Iranian. Tama si Trump, sabi niya, kung may problema na sa Straits of Hormuz gayon, paano pa kung may nuclear silang armas? Akyat ang presyo ng langis hanggang $400 bawat bariles, di ba? Oh, di ba? Wala kang magagawa dahil may sandatang nuclear na sila kaya tama siya doon. Ang tanong ay ganito, ang mga Iranian ba at halatang sobrang duda ka, malapit na ba silang pumayag sa hinihingi niya na ang pagtanggal ng tinatawag ni Trump na nuclear dust? Iyon ang pinayamang uranium, ang lubang pinayamang uranium, 60% at ang pagtanggal ng kakayahan nilang magpayaman pa ng uranium. At wala pang desisyon. Sana magkaroon ng solusyon kung saan mas titindi ang presyon sa Iran, militar, ekonomiko at politikal. Dahil sa internal na pressure sa lipunan, mapipilit ang tanggapin ng kasalukuyang rehimen ang kompromiso. Kung wala yon, hindi ko alam ang solusyon. Sige, dapat nang mapatalsik ang kasalukuyang rehimen. Kahit hindi iyon layunin ng digmaan ayon kay Trump. Ang punto ay, kung wala ang mga sandatang nuklear at wala ang ideolohiya, kung wala ang buong layuning iyon, babagsak talaga ang rehimen na iyon. Iyon lang ang meron sila. At saka, pakiusap, kailangan talaga nating ulit-ulitin ang isyong ito dahil parang napapabayaan ito. Ang mga mamamayang Iranian. Sinabi ni Pangulong Trump sa kanila noong Enero,
paparating na ang tulong. At sa pagtatapos ng Pebrero, nung halos nawawalan na ng pag-asa ang lahat, inilunsad ang Epic Fury War at Roaring Lion kasama ang Israel. At ngayon, napako na ito at patuloy pa ring may mga pagbitay na nagaganap doon. Ang mga mamamayang Iranian ay nasa panganib pa rin. Kapag sila ay lumabas sa kalsada, sila ay binabaril ng Basij at ng Revolutionary Guards. At ito ang totoo. Walang paraan na papayag ang mga leader na iyon sa anumang kasunduan sa Estados Unidos na may kinalaman sa mga sandatang nuklear maliban sa pagsisinungaling tungkol dito. Sabi ni Trump, hindi ako si Obama at hindi ko bibilhin ang kalokohan nila. Paulit-ulit niya itong sinasabi, kaya paniwalaan na lang natin siya. Paulit-ulit niyang binabanggit yon dahil ayaw niyang mapahiya. Alam natin yan kay Trump. Pero kailangan nating sabihin ito tungkol sa mga mamamayang Iranian. Dapat yan ay nasa isipan ng bawat kanluranin, bawat nagmamahal sa kalayaan sa buong mundo. Dahil kami mga Israeli, una sa lahat, mga Hudyo, ay nauunawaan kung ano ang pakiramdam na iwanan ka ng mundo habang ikaw ay pinapatay. At noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, wala kaming internet, wala kaming social media, at wala kaming mga ulat ng balita. Maaari mong sabihin na ang mga tao noon ay hindi lubos na naunawaan ang nangyayari. Ngayon, alam na natin ang nangyayari, pero hindi pa rin natin alam ang kalahati dahil pinapatay ng rehimen ang internet. Ngayon, isang punto pa. Sabi ni na Rubio at iba pa, Mark, ibig kong sabihin, kalihim ng estado na si Rubio na hindi tiyak kung sino ang kausap natin dahil iba-iba ang boses. Totoo yan. Sige, may presidente na hindi ganoon kahigpit at may mas mahigpit pa. Kalokohan yan, okay? Totoo na hindi sila nagkakasundo kung paano makikitungo sa Estados Unidos. Pero huwag kang magkamali. Silang lahat ay mabagsik na radikal na Islamista na gusto ng hegemonya ng Islamikong Republika. Maaring iba ang taktika nila sa pagkamit o kung sino ang pagsisinungalingan sa negosasyon, pero pera pa rin ang pangunahing inaalala nila ngayon. At sinasabi nila, una, ibigay mo muna sa amin, i-unfreeze mo muna ang napakaraming asset na naka-freeze at saka tayo mag-uusap. Salamat sa Diyos at tumanggi si Trump doon. At ipinagdarasal ko na sana hindi siya, ewan ko, masasabi kong huwag siyang lumambot dahil kay Steve Witkoff at Jared Kushner. Ewan ko. Dahil sa mga negosyador na sobrang sabik sa kasunduan. At dito, may kalamangan ang Republikang Islamiko dahil alam nilang ayaw ng mga Amerikano ng digmaan, ayaw nilang magpadala ng mga tropang panlupa, natatakot sila sa kahit anong amoy ng, alam mo na, gulo na mahirap takasan. At doon nila, hawak nila sa leeg ang kanluran. Alam nila yon. At alam nila na kung magtitiyaga sila ng matagal, mas lalaki ang presyon kay Trump kaysa sa presyon sa kanilang rehimen. Kung naniniwala sila ron at maraming kanluranin ang sumasang-ayon, gaya ng sabi mo, kailangan lang nilang magmatigas para makuha ang gusto nila. Sa tingin ko, totoo yan sa ibang presidente pero hindi kay Trump. Sa ngayon, pinagbibigyan ko pa rin si Trump. Sa tingin ko, naniniwala siya na ang pagpapanatili ng pressure ng militar, pag-atake, hindi naman direktang pag-atake, pero pagpapanatili ng pressure, pagpapanatili ng kanyang mga puwersa doon, at kasabay nito, ang pressure sa ekonomiya. Alam mo, pagbabarikada sa mga daungan nila, habang baka tinutulungan ding mailabas ang langis mula sa mga bansang Arabo sa Golpo kahit paano. Alam mo, ang sabayang pressure ng militar at ekonomiya, iniisip niya na makukuha niya ang uri ng kasunduan na gusto niya, at hindi siya magkukompromiso. Para sa Israel, napakahirap dahil ang proxy ng Iran sa Lebanon ay nagpapalipad ng killer drone laban sa ating sundalo at civilian sa hilagang Israel. At nagkaroon kami ng medyo maraming nasawi. Karamihan sa kanila, halos lahat, ay militar. Naging mahirap ito at may tanong kung bakit hindi todo ang Israel laban sa Hezbollah. Alam mo, bakit hindi ligtas ang mga tao sa hilagang Israel? Bakit walang tigil putukan? Sa tingin ko, pinangangasiwaan ni Netanyahu ang napakahirap na sitwasyon kasi malinaw kung bakit gusto ng mga Iranian na gawin ng Hezbollah ang ginagawa nila. Gusto nila maghasik ng hidwaan sa pagitan ng Israel at Estados Unidos at maghanap ng dahilan. Pwede nilang sabihin sa Amerikano, hindi kami papayag dahil sa ginagawa ng Israel sa Lebanon. Tama ba? Kaya kailangan niyang maglaro ng maingat.
Alam mo, problema ng Israel ang Hezbollah. Pero dapat manatili tayo nakatutok sa mahalagang bagay. Ang talagang malaking dapat tutukan ay ang Iran, tama ba? Hezbollah pwede nating labanan sa ibang araw, tama? Pero may malaking pressure doon, gaya ng sinabi mo kanina. Pinalakas na ngayon ng Israel ang pressure, ang mga depensibong hakbang laban sa Hezbollah. Hindi pa natin tinama ng Beirut, Lebanon, kamakailan, maliban noong napatay natin ng isang mataas na ranggong komandante ng Hezbollah na nararapat lang patayan. Pero tinatamaan natin ang mga target, iba pang mga target sa iba pang bahagi ng Lebanon, kabilang nga sa silangang bahagi ng Lebanon, malapit sa hangganan ng Syria, sa Bekaa, kung saan may mga training base ang Hezbollah at iba pa. Dapat maintindihan ng Hezbollah na kung itutuloy nila ang pagpapalipad ng drone laban sa atin, tutugon ng Israel at masasaktan sila. Kung makita nilang di makakaganti ang Israel dahil sa presyon ng Amerika, tuloy lang nila ito. Tama. Ngayon, pag-usapan natin sandali ang tawag sa telepono ni Pangulong Trump sa 7 leader ng Arab, kabilang ang Saudi Arabia at Qatar. Hindi ko matandaan ang buong listahan doon. Marami silang nakausap. At sa tawag na yon, sa tingin ko, ilang araw na ang nakalipas, sinabi niya, sige, anumang kasunduan sa Iran, anumang kasunduan na gagawin natin sa Iran, kung susundin namin kayo at ititigil ang digmaan, gagawa ng kasunduan sa Iran, kailangan ninyong pumirma lahat sa Abraham Accords. Pagkatapos, katahimikan. Sinalubong si Pangulong Trump ng katahimikan. Hanggang sa sinabi niya, nandyan pa ba kayo? Nasa telepono siya. Nandyan pa kayo? Ayaw nila ng kapayapaan kasama ang Israel. Sige, ayaw nila. Dito papasok ang isang post sa Truth Social, ang post ni Pangulong Trump. Isa itong poster niya. At isa ito sa mga matitinding post na inilagay ni Pangulong Trump sa kanyang social media platform. Marami na siyang ganyan. Sabi niya, malapit na tayong magkaayos. Sa kabilang banda, nagpo-post siya ng larawan ng isang misil na may kasamang mensahe na parang, alam mo na, salamat sa iyong atensyon sa isyung ito. Ngayon, sinasabi nitong kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at nagpapakita ng matatag na tindig. Pag-usapan natin sandali ang slogan na yan dahil ginagamit yan ni Punong Ministro Netanyahu at Pangulong Trump. Hindi ko alam kung si Netanyahu ang nagpasimula nito o hindi. Iyan ay kasabihang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Kaya sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo ang ibig sabihin yan. Para sa akin, ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas ay tunay na kapayapaan. Hindi tinatanggap ng iba ang katotohanan kung di sila naniniwala dito. Nabubuhay tayo sa mundong mahirap at puno ng taong mahirap pakisamahan. At kung iniisip nilang mahina ka, pagsasamantalahan nila yon at bibigyan ka nila ng problema. At kailangan mong maging matatag para igalang ka. Mahalaga rin na katakutan ka. Hindi mo kailangan maging disipulo ni Machiavelli, ang pilosopong wedjebal ng realpolitik, para maintindihan niyon. At napakatibay ng araw ng kasaysayan. Ibig kong sabihin, lahat ng mga taong ito na iniisip na, alam mo, maging mabait tayo kay Hitler at payapain natin siya at hayaan siyang kunin ang Rhineland, hayaan siyang kunin ang Austria at hayaan siyang kunin ang Czechoslovakia. Akala mo mabait ka dahil sumusuko ka at ipinagpapaliban mo lang ang digmaan. Pero ano nga ba talaga ang ginagawa mo? Ginagawa mo mas tiyak ang digmaan at kapag sumiklab ito, mas nasa pabor ang kabilang panig dahil mas marami na siyang resources, mas malawak na teritoryo at mas malakas na puwersang militar. Ganun din ang nangyari sa Unyong Sobyet. Bakit bumagsak ang Unyong Sobyet at nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan sa pagitan ng Moscow at Washington noong panahon ni Ronald Reagan? Sabi niya, mananalo tayo sa Cold War. Mag-i-invest tayo sa mga sandata. Mag-i-invest tayo rito. Sa madaling sabi, ang ideya na pwede kang magbaba ng armas at mamuhay ng masaya habang buhay ay baka gumana sa hippie commune. Pero hindi sa totoong mundo, tama? Dapat maging matatag ka sa Israel at sa gitnang silangan. Mahalaga ito. Maging prangka tayo, Frank, tungkol sa kasaysayan ng Israel, tama? Kung hindi tayo naging handang ipaglaban ng ating kalayaan, kung hindi tayo naging handang labanan ng ating mga kaaway, wala tayong bansa. Si David Ben-Gurion, unang punong ministro ng Israel, ay nagdeklara ng kalayaan noong Mayo 1948 kinabukasan, inatake ang Israel. Binomba ang Egyptian Air Force ang Tel Aviv. Inatake rin tayo mula sa timog ng Egypt, silangan ng Jordan at Iraq.
at hilaga ng Syria at Lebanon. Dapat naming ipakita ang lakas at ipaglaban ang kalayaan. Iyan ang aming kwento. Kung mahina ka, walang kapayapaan at hindi mo makakamit ang mga kasunduang pangkapayapaan. Hindi aksidente na ang unang kasunduan sa kapayapaan ng Israel sa bansang Arabo ay naganap sa ilalim ni Menachem Begin na kilalang matigas ang paninindigan. Nang maupo siya sa pwesto, sinabi niyang panahon na para makipagkasundo sa Israel. Maaari rin may ibang dahilan. Pero walang duda na ang lakas ng Israel ay isang mahalagang bagay sa paggamit ng kapayapaan. At ganoon din sa Abraham Accords. Kapag malakas ka, maaari mo talagang makuha ang kapayapaan. Kapag mahina ka, hindi mo kailanman makakamtan ang kapayapaan. Tama. Ang totoo, nung sinabi ni Anwar Sadat na gusto niyang makipagkapayapaan sa Israel, ito rin ay dahil nagpasya siyang iwanan ang panig ng Sobyet at sumali sa panig ng Estados Unidos. May kinalaman talaga ito sa kung sino o alin ang mas malakas na panig. Tungkol sa Abraham Accords, tama ka. Di tulad ng mga kasunduang pangkapayapaan sa Israel, tulad ng Oslo Accords na naging lubos na kapalpakan. At iyon ay dahil iyon ay kapayapaang bunga ng kahinaan. Hindi sila ganon, iyon ay kapayapaang nakabatay sa pantasya tungkol sa mundong hindi naman umiiral. Gusto kong ibalik tayo sa slogan na yon. Totoong-totoo yon. Pero para sa akin, ang ibig sabihin nito ay kapayapaan sa pamamagitan ng tagumpay laban sa kalaban. Ikaw ang nagdudulot ng pagsuko. Tinalo mo ang kalaban at pagkatapos ay siya na ang magmamakaawa para sa kapayapaan. Ang problema dito ay sina Trump at Netanyahu. Ibig kong sabihin, ang Israel at Estados Unidos ay nasa landas na ng paggawa ng mga pambihirang bagay kaugnay ng Iran. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Na ilang taon lang ang nakalipas, walang problema, lilipad sa Iran, wawasakin lahat, papatayin ang mga namumuno at iba pa. Kamangga-mangga. At pagkatapos, tumigil. Nawawalan ng momentum. Hinihikayat ang mga Islamistang isipin na baka hindi naman talaga tayo ganoon kadeterminado dito. Hinihikayat silang pakinggan ang mga boses sa loob ng Estados Unidos. At kasama dyan ang mga Republikano at Demokrata, mga Demokrata sigurado. Pero pati na rin ang isang bahagi ng Partido Republikano. At ang kailangan yung gawin, at mga Israeli, ang kailangan yung gawin ay maghintay lang. At pagkatapos ay panuurin ninyo ang publiko. Ang mga bansang gaya ng Israel ay demokratiko. Nakikita mong may mga nagpoprotesta o sumusulat ng artikulo sa New York Times. Naiintindihan nila ito. At sa tingin ko, natalo tayo. Sana pansamantala lang. Nawala natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Dahil sa ngayon, lalo na kung makikita mo ang mga pahayag na lumalabas mula sa Islamikong Republika, masasabi mong hindi na sila natatakot. O baka natatakot pa rin sila, pero patuloy pa rin silang sumusubok. Ang katotohanan na habang iniaanunsyo ng White House na may Memorandum of Understanding na ginagawa, halos tapos na. Ilang salita na lang ang kulang. At sinabi ng kataas-taasang pinuno na kamatayan sa Amerika at sa Israel, kasunod noon, kaugnay ng Hajj at ng paglalakbay sa Mecca. Ipinapakita nito sa akin na hindi nila iniisip ang kapayapaan at hindi nila iniisip na malakas ang kanluran. At kailangan nating itama iyon sa lalong madaling panahon. Kaya nabanggit mo ang kataas-taasang pinuno, ang bagong kataas-taasang pinuno, ang ano bang tawag natin sa kanya, Khamenei Jr. Na wala pang nakakakita sa kanya, wala pang nakakarinig ng kanyang boses. Wala pang nakakita ng video niya. Ibig ko sabihin, kahit si Nasrallah, ang yumaong leader ng Hezbollah, naglalabas siya ng mga video kahit natatakot siyang patayin siya ng Israel, pero naglalabas pa rin siya ng mga video mula sa isang bunker sa ilalim ng lupa, di ba? Minsan magbo-broadcast siya na hindi pa nagawa ng bagong leader ng Iran. At meron pang araw, sabi nila, sulat kamay daw niya yon. Pero ngayon, sinasabi ng mga tao na parang gawa lang yon ng, ano tawag doon? Parang kay Biden na may mechanical pen o kung anuman, di ba? Nagbigay ng pirma niya. Sa madaling salita, wala talagang nakakaalam kung ano na ang kalagayan niya. Pero nababasa mo sa mga ulat na siya raw ang pinakamatindi o isa sa pinakamatinding boses doon at siya raw ang humaharang sa anumang kasunduan. Pero alam mo naman, komplikado ang realidad.
Sanayon ako sa pangunahing prinsipyo na kung may pagkakataon, kung may tsansa na magkaroon ng magandang resulta sa Iran, ito ay dahil lamang sa lakas at marahil masigit pang lakas at masigit pang lakas. Kailangan nilang makumbinsi na mali ang direksyon nila, ang landas ng nuclear program, agresibong pag-uugali, at hangaring ipalaganap ang Rebolusyong Islamiko. Kailangang maunawaan nila na ang pagpapatuloy ng mga pulisiyang iyon ay mas makakasama sa kanila kaysa sa atin sa katamtaman at pangmatagalang panahon. At kailangan nilang baguhin ang kanilang paraan ng pagkilos. At marahil kailangan pa silang makatikim pa ng ilang dagok ng ilang beses bago nila maintindihan yon. Sana, para sa kapakanan ng lahat, mas maaga nilang maintindihan kaysa sa huli. Kung di tayo handa sa matagalang laban, hindi ito mangyayari. Oo, tama ka. Pero kailangan din talaga natin, kung babalik tayo sa usapin tungkol sa mga tao sa Iran, kailangan talaga natin, kung tayo ay nasa proseso na ng paggawa nito, gawing handa ang sitwasyon para muli silang lumabas sa kalsada at magprotesta dahil hindi mo basta-basta mapapatalsik ang rehimen. Hindi mo magagawa ang pagpapalit ng rehimen nang wala ang mga tao sa Iran, pero maaari mo itong mapadali. At ilang buwan lang ang nakalipas, sinasabi ng mga tao sa Iran na, alam mo, mahal namin si Trump, mahal namin si Netanyahu. Naririnig ko mula sa aking mga source sa Iran, mga taong may koneksyon sa kanilang mga kamag-anak doon at iba pa, na nagbabago na raw yon. At marami ang nadidismaya kay Pangulong Trump at natatakot sila na, alam mo, parang nakalimutan na niya sila. Kaya hindi ko sila nakalimutan at alam kong hindi mo rin sila nakalimutan at alam kong hindi rin sila nakalimutan ng mga Israeli. Kailangan nating palaging panatilihin silang prioridad dahil mahalaga rin yon. Wala akong pakialam kung may magsabi na hindi yon America First. Hindi totoo yon. Ang America First ay ibig sabihin mahalaga ang mga pagpapahalagang Amerikano. Hindi mo hinahayaan kapag alam mong may malawakang pagpatay. At lalo na kung kasalukuyan ka ng nakikipagdigmaan sa bansang iyon, hindi mo pwedeng sabihin na hindi naman talaga natin problema yan. Problema natin yon. Oo, problema natin yon. At lalo na bilang mga taong alam kung ano ang pakiramdam na pabayaan ng mundo habang pinapatay. Hindi lang mga Iranian ang nakakaranas nito. May mga Islamistang pumapatay din ng Kristiyano sa Africa. Hindi nito nasosolusyonan ang problemang iyon. Ang problema ng jihad, pandaigdigang jihad, ay hindi mawawala. Walang duda na dapat alisin ang anumang kakayahang nuklear ng Republikang Islamiko. Hindi sila kailanman dapat magkaroon nito. Magdudulot ng pagbagsak ng rehimen at makakaapekto sa lahat ng ibang jihadista. May slogan na, Make Iran Great Again. Nasa tingin ko ay ginamit pa nga ni Trump. Oo, tama yun. Ang mga Iranian ay edukado, ang mga Iranian ay matatalino, ang mga Iranian ay kayang bumuo ng isang tunay na matagumpay na bansa. Ngayon, dahil sa mapanirang Islamistang rehimen, nasa isang bagsak na bansa sila at mababa ang kalidad ng buhay. Mayaman naman sila sa langis, di ba? Pwede sana silang kasing yaman ng mga kapitbahay nilang Arabo sa Gulpo. Pero, nasa kangkungan sila dahil sa kanilang rehimen. Oo, At ang pagpapalit ng rehimen, ang pinakamainam para sa Iran, para sa rehiyon, at para sa buong mundo. Ang tanging tanong tungkol sa pagpapalit ng rehimen ay hindi kung kanais-nais ito, dahil walang tumatangi ron. Ang tanging tanong ay hanggang saan ito kayang gawin sa pamamagitan ng aksyong militar ng Israel at Estados Unidos. Kaya nating sirain ang mga programang nuklear, kaya nating sirain ang mga ballistic missile, kaya nating sirain ang mga industriyang militar, kaya nating sirain ang infrastruktura. Marami tayong magagawa sa mga pag-ataking militar. Kaya nating pahinain ang rehimen sa huli. Pero gaya ng ilang beses na sinabi ni Punong Ministro Netanyahu, kaya nating pahinain ang rehimen pero sa huli, nasa kamay pa rin ito ng mga Iranian. Naunawaan ko ang kanilang takot. Nakita natin noong Enero kung paanong sa loob lang ng ilang araw, pinaslang ng malupit at brutal na rehimeng ito ang sarili nilang mga tao para manatili sa kapangyarihan. Alam ng mga Iranian na gagawin nila muli ito para manatili sa kapangyarihan, kaya delikado. Sa mayon kung dapat nating alalahanin ang mga Iranian na labis naghihirap. Mula sa pananaw ng pulisya, sa tingin ko ay maganda na inilalahad mo ang moral argumento. Pero sa tingin ko, may issue dito kung ano talaga ang kayang gawin ng Israel, ng Estados Unidos
sa konteksto ng tunggaling ito para matulungan at mapalakas ang mga mamamayang Iranian? At yan ang tanong. Sige, pero ito ang punto. Kung sinasabi mong sakalin sa ekonomiya ang rehimeng yon at sang-ayon ako, magaling at tama yan. Gawin mo. Kaya sabi ni Trump, kayo ang may kontrol sa kipot ng Hormuz. Papakita ko, iba-blockade ko kayo. Sang-ayon ako sa pulisyang yon at tama ka talaga. Hindi mo pwedeng basta-basta lang magpaputok ng mga misil sa lahat ng target sa Iran. Hindi yon sapat, hindi lang yon makakatulong. Tama ka. Ang problema, gaya ng sabi ko, tumigil tayo ng sobrang aga. At bahagi noon ay ang takot sa presyo ng langis sa buong mundo. Ngayon, tulad ng nabanggit ko, nadagdag pa ang Saudi Arabia na nagtanong, paano kung targetin ng Iran ang aming mga planta ng paglilinis ng tubig? Kaya habang lumilipas ang panahon, binibigyan mo ng mas maraming kapangyarihan ang rehimen. Isang pagkakataon din para makahinga. Pagkakataon para makahinga at makakuha ng pera mula sa Tsina. Baka nung bumisita si Trump kay Xi sa China, sinabi niya, mas mabuti pang wag mong gawin yan. Hindi natin alam talaga, di ba? Pero ito ang punto. Habang nanonood ang Tsina at Rusya, kapag naramdaman o naamoy nila ang kahinaan, maaring maapektuhan din ang Tsina. Maaring magdesisyon ang Tsina na salakayin ang Taiwan na nagsasabing kung ito ang pinakamagaling nila, alam naming hindi kami gaanong nanghanganib. Siyempre, may pandigdigang epekto ito. At masasabi ko na, muli, nakadepende ito kung sino ang unang bibigay. At isa sa mga problema ay may kinalaman sa presyo ng langis, ang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan sa buong Amerika. Ngayon, hindi naman sa wala akong simpatya. Pakinggan mo, alam ko kung gaano kahirap ang magkaproblema sa pera. Hindi na kailangang sabihin pa sa akin, okay? Kahit sabi nila mga Hudyo ang may kontrol sa mga bangko, masaya na ako kung makokontrol ko lang sarili kong bank account. Naiintindihan ko ang mga taong hirap at malaki ang gastos sa gasolina. Natatawa ang mga Israeli sa presyo ng gasolina sa Amerika. Pero pag naiisip ang gastos sa full tank, nakakawalang gana na lang. Naintindihan ko talaga. Alam mo, may bagay kang pwedeng sabihin, pakinggan mo, sinubukan naman talaga ni Trump sabihin ito, sandali lang ito. Pakinggan mo, napakasama na tumataas presyo ninyo. Pero sa totoo lang, booming din ang stock market sa Amerika. Kaya nangyayari rin yon. Mahalaga rin ang nangyayaring ito ngayon. At magkakaroon ito ng pangmatagalang epekto, kabilang na sa presyo ng gasolina. Mas magiging mababa ang presyo ng gasolina kung mapapatalsik mo ang Republikang Islamiko at alisan nito ng kakayahang nuclear at lahat ng kanilang kapangyarihan. Pagkatapos, mas magiging maayos ang lahat. At ang Amerika ay may napakaraming langis dahil sa fracking na, alam mo, hindi gusto ng mga environmentalist at ng mga demokratiko. Iyon ang sinusubukan kong sabihin at para pansamantala, kailangan nating tapusin ang trabaho. At doon ako nag-aalala. Hindi lang kay Pangulong Trump na sinuportahan at patuloy kong sinusuportahan, kundi pati kay Netanyahu. Isang bagay na totoo sa lahat ng demokrasya. Kapag may pressure mula sa sariling tao. Lalo na tuwing eleksyon na malapit na pre-election season, tunay na eleksyon sa Israel. At sa Amerika, midterm elections. Sa ngayon, maraming primary elections na nagaganap bago ang midterm elections sa Nobyembre. Kaya sa tingin ko, tama ka ng 100%. At sinasabi nila na isa sa mga kalamangan kapag ang mga bansang hindi demokratiko ay humaharap sa mga demokratikong bansa. Ang mga demokratikong bansa ay may napakalaking kalamangan laban sa mga hindi demokratikong bansa. Isa sa kalamangan ng autocrat tulad sa Iran o China ay ang kakayahang magplano ng pangmatagalan, panghenerasyon. Kaya natin, alam mo yun, 10 mahihirap na taon tapos magkakaroon tayo ng 10 magagandang taon, di ba? Pwede nilang gawin yon at sa mga demokratikong bansa, mas mahirap yon dahil sa mga schedule ng eleksyon at iba pa. Tama ang sinabi mo, may midterm election sa Nobyembre sa Estados Unidos at magkakaroon din tayo ng eleksyon dito sa Israel. Pag-usapan natin ito dahil nangako tayo sa mga tapat nating manonood at tagapakinig na sumusubaybay sa Israel at diplomatikong usapin. Lagi nating inilalaan ang huling 3 o 4 na minuto ng podcast sa pagtalakay ng politika sa Israel. Kaya magpupulong ang Knesset sa susunod na linggo at sa wakas ay magtatakda ng petsa para sa halalan sa Israel. Para sa mga Amerikanong manonood at tagapakinig, kakaiba ito dahil alam nyo na ang eleksyon ay laging unang linggo ng Nobyembre, bawat 2 taon at bawat 4 na taon para sa Pangulo. Tama?
Alam niyo kung kailan ang eleksyon at kung kailan boboto sa Nobyembre. Sa Israel, dahil parliamentary yung sistema ito, kailangan ng Knesset na buwagin ang sarili sa takdang panahon. Pero may malawak na kalayaan ng mga mambabatas. Minsan nabubuwag ang Knesset pagkatapos ng 2 taon, minsan naman pagkatapos ng 3 taon. Nagkaroon tayo ng ilang halimbawa noong panahon ng kaguluhang pampulitika, kamakailan lang kung saan agad kumilos ang Knesset at binuwag ang sarili nito. Kaya ngayon, ang usapan sa Israel ay maaari tayong magkaroon ng eleksyon ng kasing aga ng Setyembre, 16 o kasing huli ng, sa tingin ko, ika-27 ng Oktubre. At may malawak na debat kung kailan talaga gaganapin ang eleksyon. Kaya ano nga ba ang malaking issue? Kung pwede naman gawin ang eleksyon sa kalagitnaan ng Setyembre o sa katapusan ng Oktubre, bakit pinagtatalunan pa? Pero may dahilan kung bakit ito issue. Maaring sa loob ng 1 o 2 linggo, malalaman na natin ang eksaktong petsa ng eleksyon sa Israel. Pero Ruthie, bakit nga ba ito pinagtatalunan? Bakit mahalaga kung 2 linggo o 3 linggo lang ang pagitan ng eleksyon? Bakit ito issue? Alam mo, talagang nakakalito ito. Isang bagay na nakakalito at nakakagulat isipin na ang kasalukuyang gobyerno ay natapos ang buong termino nito ng 4 na taon. Halos hindi ito nangyayari sa mga parlamentaryong sistema. Tiyak, lagi naming biro sa Israel na halos kasing sama kami ng Italia dyan. Parang may parlamento ka at alam mo, Tama ba na nagpapalitan ng gobyerno? tama. At may ganyang tradisyon din ang Israel. Bakit ko nasabing kamangha-mangha ang gobyernong ito? Dahil sa Oktubre 7, dahil sa mga protesta laban sa reforma sa hudikatura, at pagkatapos ay ang massacre noong Oktubre 7, at pagkatapos ay ang digmaan at lahat ng ito. Isipin mo na hindi ka magkakaroon ng matatag na gobyerno sa ilalim ng mga kondisyong iyon, pero meron pa rin tayo. Sasabihin mo, bakit hindi na lang natin gawin ito sa orihinal na schedule, sa katapusan ng Oktubre? Anong pinagkaiba kung malapit na rin naman tayo? 4 na taon na ang nakalipas. Naniniwala ako na ang eleksyon noon ay noong Nobyembre 2, sabihin na natin. Kaya ang pinag-uusapan natin ay halos 4 na taon talaga ang matatapos. At ang talagang kakaiba sa buong argumento tungkol sa kung kailan ito nagaganap ay ito. Noong ang mga bihag ay nasa Gaza pa o tiyak na ilan sa kanila, basta't may mga bihag pa sa Gaza, mayroong isang buong kilusan. Ang kilusan ng protesta, ang kilusan laban sa gobyerno na paulit-ulit na nagsasabi, eleksyon na, pababain ng gobyerno, pababain ng gobyerno. May ilan sa amin na magsasabi, pakinggan ninyo, kahit galit tayo sa gobyerno, hindi ito ang tamang oras. Nasa gitna tayo ng digmaan at may mga bihag pa sa kamay ng Hamas. Eleksyon? Magkakaroon na naman ng poster, kampanya at botohan? Sira na ba tayo? At hindi yon nangyari, sige. Pero kahit ganoon, ang dahilan nito ay naniniwala ang oposisyon na kung magkakaroon ng eleksyon, siguradong matatalo si Netanyahu. Dahil sa malinaw na mga dahilan, dahil nangyari ang Oktubre 7 sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kaya hindi yon nangyari. At isa pa, matatag ang gobyerno dahil puro kanan ito. Wala itong mga partido mula sa kaliwa o Arabong partido. Kaya kahit papaano, nagkaisa sila. Ngayon, ang tinatanong ko sa'yo ay ito. Sige, ngayon alam na natin. Ako mismo, hindi ko maintindihan ang pinag-aawayan. At hindi ko maintindihan kung bakit gusto ni Netanyahu na gawin ito sa huli kaysa sa mas maaga. Alam ko na ang mga relihiyosong partido, sabi ng ilan, ayaw nila nito. Plano nilang gawin ito pagkatapos ng mga malaking pista ng mga Hudyo na karaniwang nagsisimula tuwing Setyembre, kasabay ng simula ng pasukan. Technical ang mga ganitong konsiderasyon, hindi pampolitika. Hindi ko maintindihan. Kung ako si Netanyahu, sasabihin ko rin pero hindi naman ako tumakbo sa kahit anong posisyon kaya hindi ko alam. Pero masasabi ko, base sa nararamdaman sa Israel na yon, napakaiba, may kakaibang pakiramdam, merong pagkabagot, dati ay may malaking pag-asa, pero ngayon, hindi na gano. Iniisip ko na gugustuhin niyang magkaroon ng eleksyon. Ang dahilan kung bakit gusto niyang ilayo pa ang eleksyon ay umaasa siyang magkakaroon ng mas maraming pag-usad sa Lebanon at Iran. Maaring mali ako. Ikaw ang magsabi, baka iniisip niya na magiging positibo ang takbo ng digmaan. Baka iniisip niya na si Pangulong Trump ay gagawa ng October Surprise, isang tradisyon sa politikang Amerika na may magagandang hakbang tuwing Oktubre para manalo sa eleksyon sa Nobyembre.
Karaniwan, pinag-uusapan ito ng mga tao sa konteksto ng presidential elections at hindi sa midterms. Pero alam mo, siguro, kaya mas gusto ni Netanyahu na mas malayo pa kaysa mas maaga. Pero ulit, pinag-uusapan lang natin dito ay 2 o 3 linggo lang, maaga man o huli. Pinili ng mga relihiyosong partido ang Setyembre dahil malapit ito sa bagong taon ng mga Hudyo. Minsan mas espiritual ang mga tao, kaya kapag nasa sinagoga sila, mas nakikinig sila sa rabay o relihiyosong partido at iniisip nilang makakatulong ito sa suporta. Bago ang bagong taon ng mga Hudyo, may buwan ng Elul kung saan gabi-gabing may dasal na selikhot para humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kaya iniisip nila na ang ganitong antas ng espiritualidad ay maganda para sa mga relihiyosong partido. Kung panahong panrelihiyon, baka mas maganda ang kalalabasan para sa mga relihiyosong partido. May argumento rin na lahat ng tao sa yeshiva na nakabakasyon tuwing Taginet ay pwedeng mamigay ng mga gabay sa pagboto at malayang mangampanya. Mas gusto ang mga relihiyosong partido ang Setyembre, habang si Netanyahu ay tinutulak ito sa mas huling bahagi ng Oktubre kung kaya niya. Para sa kanya, ang problema sa simula ng Oktubre sa ikapito ay anibersaryo ng masaker. Masake noong Oktubre 7, kaya may seremonya. At paalala kung sino ang punong ministro noon. Gusto ba niya talagang malapit doon? Siguro gusto niya ng katapusan ng Oktubre pero usaping theoretical na lang yon. Siguro magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo para pag-usapan ang mga isyong ito at iba pa. Para sa Israel, magkakaroon na rin tayo ng sagot. Kailan eksakto ang eleksyon doon? Anong petsa? Oo, magkakaroon tayo at kailangan kong sabihin na medyo mabigat na talaga. May ganitong uri ng mabigat na pakiramdam na bumabalot dito. Hindi ito kaaya-aya ngayon. Aminin, laging hindi kaaya-aya ang panahon ng eleksyon. Pero may kakaibang bigat sa paligid dahil hindi ko nakikita ang anumang sigla sa magkabilang panig. May pagkaapurahan dito, siguradong may pagkaapurahan. May mga taong nagsasabi na ito ang pinakamahalagang eleksyon sa kasaysayan ng Israel. Palagi nilang sinasabi yon. Pero hindi naman, kasi hindi naman talaga. Walang positibong enerhiya rito. Apurahan talaga. Kapag hindi nanalo ang panig na ito, sakuna na. Kapag hindi nanalo ang panig na yon, sakuna na, pero wala talagang kasabikan. Wala talagang kasabikan para sa mga bagong mukha, para sa mga bagong partido. Parang ganun lang ang pakiramdam ng tumatakbo. Masasabi mo bang tama yon na parang malungkot na panahon ng eleksyon kaysa masigla o puno ng pag-asa? Sa totoo lang, hindi sigurado ang oposisyon na mananalo sila, alam mo yun, sa publiko. Itatanggi nila, pero hindi talaga sila sigurado na mananalo sila. Kahit laging optimistiko si Netanyahu, hindi pa rin siya sigurado sa panalo. Mukhang dikit ang laban. Siyempre, pwede rin tayong magkamali at baka mag-landslide ang isang panig, pero maging tapat tayo, hindi gusto ng magkabilang panig ang mangyari. May lakas at sigasig ang magkabilang panig para manalo, malinaw naman yon. Pero sa ngayon, tama ka, may pananamlay para may pakiramdam na kailangan na talagang simulan ang kampanya. Kailangan na nating simulan ang mga bagay-bagay. Baka mangyari lang yon kapag may petsa na ang eleksyon. Sana makuha na agad natin. Umaasa rin ako na malapit na nating malaman kung sino talaga ang tatakbo, kahit alam naman natin ang mga kandidato. Siguro sa susunod na linggo, pag-uusapan natin kung paano nalalaman ng mga kandidato kung sino ang nasa listahan o Sa mga partido, may ilang pangalan tayong hindi pa alam. kaya siguro sa susunod na linggo pwede nating pag-usapan kung paano gumagana ang lahat ng yan sa Israel, kung paano nabubuo ang mga partido, paano ginagawa ang mga listahan, paano nabubuo ang mga alyansa bago ang eleksyon, at pagkatapos ay ang paggawa ng koalisyon pagkatapos. Pwede mo muna itong ipaliwanag sa akin bago natin ito ipaliwanag sa mga manonood. Magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol dyan sa susunod na linggo, Ruthie. Inaabangan ko yan, Mark.